Noong unang araw ng Nobyembre 2025, habang ang buong bansa ay abala sa paggunita ng undas, isang malungkot na balita ang bumalot sa mundo ng showbiz. Pumanaw na ang dating matinee idol at miyembro ng sikat na grupong Apat na Sikat, si Dondon Nakar. Sa edad na 66, tinapos na niya ang kanyang paglalakbay dito sa lupa dahil sa isang biglaang atake sa puso. Marami ang nabigla, lalo na yaong mga lumaki noong dekada 70 na nasubaybayan ang kanyang karera bilang isa sa mga pinakasikat na teen idols ng kanyang panahon. Ang kanyang pamilya sa isang maikling pahayag ay nagsabing, "With faith in the risen Lord, we share the passing of Dondon Nakar today, November 1st, 2025, All Saints' Day. He passed away unexpectedly due to a sudden cardiac event. The family is saddened by their loss but also rejoices that Dondon now is with the Lord." Sa kabila ng lungkot, tama rin ng mga nagmamahal sa kanya ang kapayapaan sa kaisipang siya ngayon ay nasa piling na ng Panginoon. Si Guillermo Serafin L. Nakar III, o mas kilala bilang Dondon Nakar, ay isinilang noong Hulyo 26, 1959. Bago pa man siya naging teen idol, una na siyang nakilala bilang isang child actor na may napakalaking potensyal. Sa edad na bata pa lamang pinatunayan na ni Dondon na siya ay may likas na karisma at talento sa harap ng kamera. Ang una niyang pelikula, ang Alaala ng Pag-ibig ng Ed V. Per Productions noong 1971, ang naging daan para mapansin siya ng mas malalaking producer. Sumunod dito, lumabas siya sa Fist to Kill noong 1972 at mas lalo pang nakilala ng gumanap bilang si Ding sa pelikulang Darna and the Giants na pinagbidahan ng walang iba kundi si Vilma Santos noong 1973. Sa edad na halos kasing bata pa ng mga tagahanga niya, si Dondon ay isa ng household name. Hindi lang siya isang batang artista, kundi isang simbolo ng inosente ngunit makisig na kabataan ng dekada 70. Hindi rito nagtapos ang kanyang pag-angat. Kasabay ng pag-usbong ng youth-oriented entertainment sa telebisyon, nabuo ang isang grupong magpapasigla sa hapon ng mga Pilipino, ang Apat na Sikat. Binubuo ito ni Lala Honor, Arnold Gamboa, Winnie Santos at syempre si Dondon Nakar. Sa mga panahong iyon, walang social media, walang TikTok o YouTube, ngunit sa bawat pagpapakita nila sa telebisyon, nagkakaroon ng tila pambansang kuryente ng kasiyahan. Ang kanilang show, isang musical variety program, ay naging instant hit. Hindi lamang ito basta palabas, kundi isang kababalaghan sa kultura ng kabataang Pilipino noon. Si Dondon ang pinakamatinee idol ng grupo, may maamong mukha, desente ang tindig, at may tinig na kayang paibigin ang mga tagapakinig. Sa mga pelikula naman, mas lalo pa niyang pinatatag ang kanyang karera. Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan niya ay Pilyang Engkantada noong 1976, kasama si Winnie Santos, menor de edad noong 1979 nang bumuka ang sampagitan noong 1980 at ang babaeng hinugot sa aking tadyang noong 1981. Sa bawat pelikula, iba't ibang mukha ni Dondon ang ipinakita. Mula sa Romeong maharot hanggang sa lalaking seryoso at malalim ang emosyon. Marami ang nagsasabing si Dondon ay hindi lamang artista kundi isang tunay na performer. Marunong siyang umarte, kumanta, at higit sa lahat, marunong siyang makakonect sa mga manunood. Hindi rin malilimutan ng marami na si Dondon ang kumanta ng theme song ng Flor de Luna, ang sikat na soap opera na pinagbidahan ni Janice de Belen noong 1980 hanggang 1983. Ang kanyang boses ay naging bahagi ng alaala ng mga manonood tuwing gabi habang sinusubaybayan nila ang mga luhang eksena ng nasabing teleserye. Sa panahong iyon, ang pangalan ni Dondon Nakar ay sumisimbolo ng talento at kabaitan. Hindi siya masyadong nasangkot sa kontrobersya. Mas nakilala siya bilang gentleman ng showbiz, isang tahimik ngunit respetadong tao sa industriya. Sa isang panayam niya noong 2021 sa Pika-Pika.e, ibinahagi ni Dondon ang kanyang mga alaala sa kasikatan ng Apat na Sikat. Halos hindi na raw niya matandaan kung paano binuo ni Ike Lozada ang kanilang grupo, pero malinaw sa kanya ang sinabi noon ni Ike, "Gagawin ko kayong superstars." At totoo nga, natupad iyon. Sa bawat palabas nila noon, dagsa ang mga fans na may dalang sampagita garlands. Ayon kay Dondon, kahit isa lang daw sa kanilang apat ang pumunta sa isang event, nagkakaroon ng kaguluhan. Lahat gustong makalapit, lahat gustong makahawak. At minsan pa nga ay nagkakaroon ng tulakan at sigawan. Ganito kalalim ang pagmamahal ng mga fans sa kanila. Kwento pa ni Dondon, kahit wala pang social media noon, matindi rin ang labanan ng mga fans.
May mga pagkakataon daw na nagkakagatan ng tenga at nagbabatuhan ng tubo ang mga tagahanga dahil lang sa pagkakaiba ng sinusuportahan nilang miyembro ng apat na sikat. Nakakatawang isipin, pero ito'y patunay kung gaano sila kamahal ng publiko. Sa isang panahon na simple pa ang buhay, ang mga artista gaya ni Dondon Nakar ay nagsisilbing inspirasyon at aliw ng mga kabataan. Ngunit gaya ng maraming artista ng kanyang panahon, unti-unting nawala si Dondon sa limelight nang magbago ang direksyon ng industriya sa kalagitnaan ng dekada 80. Hindi malinaw kung ano ang nagtulak sa kanya na iwan ng showbiz, ngunit ayon sa kanya sa parehong panayam, pinili niyang mamuhay ng tahimik. Aktibo siya sa Elim Communities, isang Catholic charismatic group na itinatag ng kanyang mga magulang. Nilinaw rin ni Dondon ang mga kumalat na chismis na siya raw ay naging pastor. Hindi umano iyon totoo. Hindi siya naging pastor ngunit naging masigla siya sa paglilingkod at sa mga community service na kanilang ginagawa bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Sa kanyang payak na pamumuhay, natutunan ni Dondon na mas pahalagahan ang kapayapaan kaysa kasikatan. Ayon sa kanya, masarap sa pakiramdam ang nasa entablado, pero mas masarap din na maramdaman mong tahimik ang puso mo. Ibinahagi rin niya sa nasabing panayam na hiwalay siya sa kanyang asawa, ngunit nanatili silang magkaibigan. Mayroon silang isang anak na lalaki na ayon kay Dondon ay naging inspirasyon niya para patuloy na mamuhay ng mabuti. Hindi man niya naibigay sa anak ang marangyang buhay na meron siya noon bilang artista, tiniyak naman niyang maipamana ang mga aral ng pananampalataya at kabutihan. Sa likod ng mga ngiti at kasikatan, si Dondon ay nanatiling mapagkumbaba. Isa sa mga naging malapit niyang kaibigan ay si Vilma Santos, ang kanyang dating co-star sa Darna and the Giants, pati na rin si Nora Honor na halos kaedad niya sa industriya. Sa kabila ng pagiging bahagi ng magkaribal na kampo noon ni na Ate V at Ate Guy, nanatiling magkaibigan sina Dondon at parehong respeto ang ibinigay niya sa dalawa. Sa isang panayam, inamin niyang ang tunay na bituin ay hindi lang marunong umarte, kundi marunong din magmahal at magpatawad. Sa pagpanaw ni Dondon, maraming fans at dating kasamahan sa industriya ang nagpahayag ng kanilang pangungulila. Ang ilan sa kanila ay nagsabing si Dondon ay hindi lang basta artista, kundi bahagi ng kanilang kabataan. Ang mga pelikula niya, ang mga kantang kanyang inawit, at ang kanyang imahe bilang wholesome heartthrob ay naging sandigan ng masayang alaala. Sa social media bumuhos ang mga tribute post mula sa mga tagahanga. May nagbahagi ng lumang larawan, may nagpost ng lumang pelikulang napanood nila sa Betamax noon, at may ilan na simpleng nagsabing, "Salamat, Dondon, sa mga ngiti ng aming kabataan." Ang kanyang labi ay ilalagak sa Mount Carmel Church sa New Manila, Quezon City mula Nobyembre 4 hanggang Nobyembre 5, kung saan inaasahan na dadagsa ang mga dating kasamahan at tagahanga upang magbigay-pugay. Maraming nagsasabing magiging emosyonal ang sandaling iyon sapagkat tila isang kabanata ng kasaysayan ng showbiz ang tuluyang magsasara sa kanyang pagpanaw. Kung babalikan ang kanyang buhay, makikita na si Dondon Nakar ay hindi lamang isang artista. Isa siyang simbolo ng panahong mas simple ang musika, mas dalisay ang pag-arte, at mas marubdob ang pagmamahal ng mga tao sa kanilang idolo. Sa panahong iyon, walang filter, walang hashtag, ngunit may tunay na koneksyon. Ang mga batang sumisigaw ng Dondon sa bawat public appearance niya ay ngayon marahil ay mga lolo at lola na. Ngunit ang init ng kanilang pagmamahal ay nananatili. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit kahit tahimik na ang kanyang mga huling taon, hindi siya kailanman nakalimutan. Ang mga taong minsang na in love sa kanyang mga ngiti at boses ay patuloy pa ring bumabalik sa mga alaala ng kanyang kabataan. Sa mga panahong ito, habang muling binabalikan ang kanyang mga lumang pelikula at awitin, unti-unting naaalala ng mga tao na si Dondon Nakar ay bahagi ng kasaysayan hindi lang ng pelikula, kundi ng kulturang Pilipino. Sa huli, masasabi na ang kanyang pagpanaw ay isang paalala ng paglipas ng panahon, ngunit hindi kailanman ng paglimot. Tulad ng mga bituin sa kalangitan, ang mga alaala ni Dondon ay patuloy na magniningning kahit nawala na siya, dahil sa puso ng bawat fan na minsang humanga, umiyak, o tumawa sa kanyang mga pelikula. Si Dondon Nakar ay mananatiling buhay isang matinee idol na hindi kumupas sa kasikatan ng panahon. At sa kanyang katahimikan ngayon, marahil ay ngiti ang kanyang baon, dala ang pagmamahal ng isang bansang hindi kailanman nakakalimot sa mga tunay na nagbibigay kulay sa ating mga alaala. Sa pagpapatuloy ng kwento ng buhay ni Dondon Nakar, mas malinaw nating makikita kung paanong ang isang artista ng dekada 70 ay naging bahagi ng kolektibong alaala ng mga Pilipino, hindi lamang bilang isang idolo sa entablado, kundi bilang isang taong may puso,
pananampalataya, at tunay na kababaang loob. Sa bawat pag-ikot ng mundo ng showbiz, marami ang sumikat at nawala, ngunit kakaunti lamang ang nag-iwan ng tatak na ganito kalalim. Isang tatak na hindi nakabase sa kasikatan, kundi sa kabutihan ng loob at kahusayan sa sining. Si Dondon Nakar ay kabilang sa mga iilang iyon. Sa mga panahong bumaba na ang kanyang kasikatan, pinili ni Dondon ang tahimik na buhay, isang bagay na mahirap gawin para sa isang dating idol ng masa. Hindi siya naging mapait o malungkot sa pagkawala ng spotlight, pagkus, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa mga panayam niya, madalas niyang banggitin na ang kasikatan ay parang hangin, nararamdaman mo sa simula, pero hindi mo kailanman mahahawakan. Kaya naman, nang siya ay lumayo sa showbiz, ginugol niya ang panahon sa mas makabuluhang bagay, pamilya, pananampalataya, at paglilingkod. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Dondon ay likas na mapagbigay at may malasakit sa kapwa. Sa LM communities kung saan siya naging aktibo, madalas siyang makita na tumutulong sa mga outreach program. Hindi siya nagpakitang tao. Madalas nga raw ay tahimik lang siyang gumagalaw, tumutulong sa abot ng makakaya, at laging ngumingiti kahit pagod na. Ayon sa isang miyembro ng kanilang community, si Kuya Dondon, hindi mo mararamdamang artista siya. Parang ordinaryong tao lang na marunong makinig, marunong magpatawa, at marunong magmahal ng totoo. Kung sa showbiz, ay inaabangan siya ng mga tagahanga sa entablado, sa komunidad naman, inaabangan siya ng mga kabataan na kanyang tinuturuan tungkol sa pananampalataya. Isa sa mga nakakatanda sa kanilang grupo ang nagkwento na minsan daw, habang nagkakantahan sa isang prayer meeting, biglang nag-request ang isa sa mga miyembro na kantahin ni Dondon ang Flor de Luna. Sa una ay tumawa lang siya, pero kalaunan ay kinanta rin niya ito. Nang matapos, lahat ay napaluha. Hindi lang dahil sa ganda ng kanyang tinig, kundi dahil sa alaala ng isang panahon kung saan ang kabataan ay mas simple, mas payapa at mas may saysay. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, bihira na siyang makita sa mga pampublikong okasyon. Ngunit sa tuwing may lumang larawan o pelikula niya na ibinabahagi sa social media, agad itong nagiging viral. Marami ang nagkokomento ng, siya ang crush ko noon. O naalala ko pa kung paano kami nanonood ng Apat na Sikat tuwing Sabado. Ang mga ganitong komento ay patunay na ang kanyang alaala ay hindi kailanman naglaho. Katulad ng mga awiting muling pinapatugtog ng radyo tuwing Throwback Thursday, si Dondon ay patuloy na binabalikan ng mga taong minsang pinasaya niya. Ang Apat na Sikat mismo ay isang malaking bahagi ng pop culture noong panahon nila. Bago pa man, nagkaroon ng mga boy bands at girl groups sa modernong panahon. Sila na ang itinuturing na unang it group ng Philippine showbiz. Sa panahon ng mga live audience at simpleng variety shows, sila ang pinipilahan ng mga tao sa studio. Sa tuwing bumibisita sila sa mga probinsya, nagkakaroon ng parang piyesta. Ayon kay Dondon, minsan daw ay halos mahulog siya sa stage dahil sa sobrang dami ng taong gustong makahawak sa kanya. Ngunit sa halip na mainis, natutunan niyang tanggapin ito bilang bahagi ng pagmamahal ng mga fans. Nakakatuwa kasi kahit pawis na pawis ka na, may mga batang umiiyak lang dahil nakita ka nila. Anya noon sa isang panayam. Sa pagitan ng kasikatan at katahimikan, natagpuan ni Dondon ang balanse. Hindi siya kailanman naging mapagmataas sa kanyang mga nagawa. Sa katunayan, nang tanungin siya kung ano ang pinakamalaking achievement niya bilang artista, ang sagot niya ay simple. Ang napasaya ko ang mga tao. Hindi niya binanggit ang mga pelikula, hindi niya sinabi ang mga awards, sapagkat para sa kanya, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang naiwan mong ngiti sa puso ng iba. Nang pumanaw siya, tila muling bumalik ang damdaming iyon sa mga tao. Sa Mount Carmel Church kung saan nakaburol ang kanyang mga labi, dumarating ang mga dating fans na ngayon ay mga magulang na rin, dala ang kanilang mga anak o apo. May ilan pa ngang nagsusuot ng mga lumang t-shirt na may larawan ng Apat na Sikat. Habang tinutugtog ang ilang kanta mula sa kanilang mga lumang album, napapaluha ang mga bisita, hindi lang dahil sa pagkawala ni Dondon, kundi dahil sa pag-alala sa sarili nilang kabataan na dala ng kanyang musika. Isa sa mga dumalo ang nagsabing, parang bahagi ng pagkabata ko ang namatay, lahat kami noon gustong maging katulad niya, mabait, guwapo, at may magandang boses. Isa pang malapit na kaibigan ni Dondon sa industriya na tumangging magpakilala ang nagsabi, kahit noong wala na siya sa showbiz, minsan tumatawag pa rin siya para kumustahin. Hindi siya nakalimot, hindi siya tulad ng iba na pag lumamig na ang pangalan, ayaw nang balikan ang nakaraan. Si Dondon, totoo siyang tao. Ang ganitong mga pahayag ay bihirang marinig tungkol sa mga dating artista, karaniwan pag nawala na sa eksena, tuluyan ng nakakalimutan. Ngunit kay Dondon kabaligtaran ito. Ang kanyang pagkawala ay lalo pang nagpaalala sa mga tao ng kung sino siya
at kung ano ang naibigay niya sa kanilang mga puso. Sa kanyang libing, marami ang nagdasal hindi lang ng panalangin ng paglisan, kundi ng pasasalamat. Pasasalamat dahil minsan sa kanilang buhay, dumating ang isang Dondon na car na nagbigay say at inspirasyon. Habang binababa ang kanyang labi sa huling hantungan, maririnig ang marahang bulong ng mga fans. Paalam Ding, salamat sa lahat. Ang pagtawag nila sa kanya bilang Ding ay patunay na kahit ilang dekada na ang lumipas, ang kanyang mga ginampanang karakter ay nanatiling buhay sa kanilang alaala. Ngayon, sa panahon ng mga digital celebrities at mabilis na kasikatan, ang buhay ni Dondon ay isang paalala ng kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging artista. Hindi ito nasusukat sa dami ng followers o viral posts, kundi sa lalim ng koneksyong nabuo mo sa mga tao. Si Dondon Nakar ay mula sa panahong ang mga bituin ay hinahangaan hindi lang dahil sa kanilang hitsura, kundi dahil sa kanilang kabutihan at tunay na talento. Kaya't sa mga panahong ito, habang patuloy nating ginugunita ang mga haligi ng lumang showbiz, marapat lamang na isa si Dondon sa mga alalahanin nating may ngiti at paggalang. Kung may aral mang maiiwan ang kanyang buhay, ito marahil ay ang simpleng katotohanan na hindi kailanman nawawala ang halaga ng kabutihan. Maaaring mawala ang kasikatan, maaaring kumupas ang mga larawan, ngunit ang kabutihan ng puso ay nananatili sa alaala ng mga nakatagpo nito. At sa dulo ng lahat, iyon ang pinakamatinding tagumpay ng isang tao. Ngayon, habang lumilipas ang mga araw matapos ang kanyang pagpanaw, marami pa rin ang nagkukwento tungkol kay Dondon Nakar. Mga alaalang puno ng tawanan, mga kwentong likha ng kabataan, at mga awiting patuloy na nagbibigay buhay sa mga alaala ng nakaraan. Ang mga kabataang hindi man siya inabutan ay natututo ring makilala siya sa pamamagitan ng mga kwento ng kanilang mga magulang. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang kanyang pamana. At marahil, kung nasa langit nga siya ngayon, nakangiti siya habang pinagmamasdan ng lahat ng ito. Sapagkat sa kabila ng pagpanaw, nagawa pa rin niyang buhayin ang damdamin ng mga tao, ang saya, ang nostalgia, at ang pagmamahal. Sa kanyang katahimikan, si Dondon Nakar ay nananatiling isang simbolo ng panahong puno ng musika, kabataan, at kabutihan. Isang paalala na ang tunay na bituin ay hindi kailanman namamatay, sapagkat ang liwanag nito ay patuloy na sumisiklab sa puso ng bawat isa na minsang naging tagahanga. Sa dulo, ang pangalan ni Dondon Nakar ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng showbiz bilang isang matinee idol na may puso. Isang artista na hindi lang nagbigay aliw, kundi nagbigay inspirasyon. Sa bawat pagpatak ng ulan sa kanyang puntod, tila bulong ng mga dating fans ang maririnig. Isang pagunita, isang pasasalamat at isang pangako na hindi siya kailanman makakalimutan. Paalam Dondon. Ang iyong mga awitin, mga pelikula at mga alaala ay patuloy na magiging musika sa puso ng sambayanang Pilipino.